Nakakuha si Ye Chen ng suntok sa dibdib. Sino ang lintik na iyan? Nagpatuloy sa pag-atake si Ye Chen. At nagtalsikan ng dugo. Sa pagtingin muli, naroon pa rin ang usok. Hawak ni Ye Chen ang isang chain. Ha. Kailangan niyang samantalahin ang magandang panahon para sa ilang dagdag na rounds. Nagpatuloy ang mga hiyaw ng sakit ng mga iyon. Talagang nakakapagod ako hanggang sa kamatayan. Malapit na akong makapahinga. Magaling. Nakakuha ako ng 2 malaking isda. 2 human origin realm. Ang isa sa kaliwa ay si Wang Hong. Ang isa sa kanan ay si Song Yu. Mas mahina sila kaysa kay Chi Hao. Kaya nilang patayin si Ye Chen. Nagpatuloy si Ye Chen sa pagtapon ng usok na bomba. Ingat, Junior Brothers. Nagsimulang gumana ang usok na bomba. Ang mga binata ay umubo. Lintik, ito ay usok na bomba. Sino yan? Tumingin si Song Yu sa likod. Ngunit wala siyang nakita. Senior Brother Wang, nalilito ka ba? Oo, medyo. Ang lason na karayom ng matandang lalaki na nakakurba ang likod ay talagang malakas. Hindi ko dapat masyadong gamitin ang ganitong uri ng lason. Ang isang bagay na napakalakas ay nasasayang lang dito. Si Zizuang, ang 2 taong ito, ay nakabalot sa 2 bag. Huwag mo akong sisihin. Kung sisihin mo ang iyong master. 1 oras pagkatapos. Nasaan ang damit ko? Nasaan ang pera ko? Ano ba talagang nangyari? Ninakawan ang lahat, sobra na ito. Kahit ang damit ko ay tinanggal. Gaano kabaliw ang salarin na ito? Nang marinig ni Gihong ang balita, lalo siyang nagalit. Sa Earth Yang Peak, sino iyan? Sino ba talaga ang gumawa nito? Ang nakuha ko ngayon ay doble kaysa kahapon. Ha. Ang 2 human origin realm na iyon, si Wang Hong at Song Yu, ay talagang mayaman. Sa yaman, ang condensation realm ay talagang mas mahina kaysa sa human origin realm. Ito ang Chi Blood Refining. Ito ay kayamanan. Tala, ang nakasulat sa sinaunang libro ay isang pamamaraan ng paglinang ng mga sandata. Ito ay detalyadong nagpapakilala sa pinakamahusay na mga materyales na kinakailangan sa paglinang ng mga sandata. Bukod pa rito, binabanggit din ito kung paano nililinang ang mga sandata at kung paano linangin ang mga sandata. Panahon na para linangin ang isang sandata. Kahit magaling akong gumamit ng Heavenly Void Sword, medyo mabigat ito at mababagal ang bilis ng aking mga atake. Kung iiwan ko ang Heavenly Void Sword sa panahon ng labanan, ang aking bilis ay tataas ng husto. Kung mayroon akong mas maliksi na sandata sa aking kamay noon, para itong nagdagdag ng pakpak sa tigre. Ang paglinang ng chi ay nangangailangan ng apoy. Talagang para sa akin ito. Ituring mo ang mga sandata na ito bilang isang hurno. Linangin ang lahat ng pinakamahalagang bahagi na nakatago sa loob nila. Lumabas tayo. Isang serye ng mga operasyon. Sa wakas, ang unang hakbang ay tapos na. Tala, ang matingkad na pulang usok ay ang porma pagkatapos ng pagsasama ng maraming espiritual na esensya. Napakapurong chi. Tiyak na pinakamataas na uri ng material para sa paglinang ng mga sandata. Kung ito ay nalikha bilang isang sandata, hindi ito magiging mahina, anuman ang mangyari. Ang espada ay may porma na. 4 na araw pagkatapos, sa kuweba, sa wakas ay nabuo na ang espada sa nagliliyab na apoy. Inabot ni Ye Chen ang kamay para hawakan ito. Sa wakas, matagumpay na. Nagpatak si Ye Chen ng kanyang dugo sa espada upang buksan ang kapangyarihan nito. Umindayog siya ng espada at hinati ang bato. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Scarlet Heavens. Bukas, magpapatuloy tayo sa pambubugbog at pagnanakaw. Kung hindi ka mag-iingat, magbabayad ka ng malaking halaga. Sa likod ng bundok ng Henggayu Spirit Mountain. Tapos na ang kaso na ito. Bagaman pinlano ko ito ng maayos, hindi lahat ay sigurado. Sa pagkakataong ito, kailangan kong maging maingat bago gumawa ng hakbang. Tanging ang langit lang ang nakakaalam kung saan may butas. Kung patuloy akong ganito, mapapahamak ko ang aking sarili. Pumipitas ng spirit herbs. Dala pa ang mga kasama. Mukhang matalino ang mga disipulo ng Earth Yang Peak. Takot silang may susubaybay sa kanila at aatakehin sila. Kaya dala nila lahat para pumitas ng spirit herbs. Kahit 3 o 5 sila. Kung ikukumpara sa aking kasalukuyang lakas, kaya ko silang lahat patumbahin. Ngunit hindi ito immortal cave. Kapag hindi ko sila napatulog, tiyak na maraming problema. Bukod pa rito, kung maakit ang mas maraming tao dito,
Iyon ang mas nakakabahala. Si Zhao Long iyan. Isa pa ang naglakas loob na pumunta rito. Sige, lalaruin kita. Ano ang nangyari? Inaatake ni Zhao Long ang taong iyan ng patago. Nahimatay ang taong iyan. Oh my gosh. Hindi ko inaasahan na gagawin niya iyon. Sino ang nagsabing ang mga tao ng Heavenly Yang Peak ninyo ay nagpaplano laban sa aming Earth Yang Peak? Sige na. Ang tungkol sa pag-atake ng patago mula simula hanggang dulo. Itinuring na ni Gehong ng Earth Yang Peak na tinatapakan nila ang Heavenly Yang Peak. Sa wakas, naiintindihan ko na kung bakit nagtipon-tipon ang mga disipulo ng Earth Yang Peak sa likod ng bundok ngayon. Hindi sila pumunta rito para pumitas ng spirit herbs. Malinaw na pumunta sila rito para atakehin ako ng patago. 2 sa mga tao ng Heavenly Yang Peak namin ay nasaktan. 3 sa mga tao ng Human Yang Peak ay nasaktan. At ako naman, 1 tao ng Heavenly Yang Peak at 2 ng Human Yang Peak ay nasaktan. Sige na, umatras na tayo. Hindi ito ang aking kasalanan. Mula ngayon, hindi na mapayapa ang Henggayu Sect. Ang mga tao ng Earth Yang Peak ay iisipin na ang mga nagpaplano laban sa kanila ay ang mga tao ng Human Yang Peak at Heavenly Yang Peak. Ang Human Yang Peak ay iisipin na ang Heavenly Yang Peak ang gumagawa ng mga bagay. At ang Heavenly Yang Peak ay iisipin na ang Human Yang Peak ang gumagawa ng mga bagay. Ang 3 pangunahing rurok ng panlabas na sekta ay pipigilan ang isa't isa. Palihim silang maglalaban. Hindi may iwasang maghihinalaan sila. Sa oras na iyon, sino man ang umaatake ng patago. Magiging napakahirap magpaliwanag. Buntong hininga si Ye Chen. Napakalaking kasalanan talaga. Sa Van Bausa, magaling, napakahusay. Habang nagbabasa siya ng libro, dumating si Ye Chen. Tumingin siya. Batang-bata, ano ang ibig mong sabihin sa pagsusuot ng itim na damit sa araw? Nandito lang ako para bumili ng mga bagay. Nakasusuot ako ng ganito, kaya hindi mo ako nakikilala. Tiniis niya ang mahigit 100 palo. Ngunit mabilis siyang bumaba ng kama at makalakad na. Batang-bata, matigas din ang buto mo. Elder, alam niyo rin po pala ang tungkol sa pambubugbog sa akin. Nagtatanong ka pa, sinong hindi nakakaalam sa buong panlabas na sekta? Elder, bibili ako ng Snow Jade Orchid Flower, 60.000 Spirit Stones. Saan ka kukuha ng ganoon karami? Napulot ko lang. Napulot mo naman ng marami. Swerte lang. Kung pupunta ka ulit sa susunod, sabihin mo sa akin. Gusto ko rin mamulot. Elder, bukas po ba ang Library Pavilion ng Henggayu Sect para sa mga trial disciples? Sa huling araw ng bawat buwan. Sa araw na iyon lang bukas ito para sa mga trial disciples. Kung gayon, 3 araw pagkatapos, ang batang ito, talagang kakaiba. Lumubog ang gabi sa Small Spirit Garden. Humihiyaw ang hangin. Nilalamon ng apoy ang mga spirit herbs. Nililinang ni Ye Chen ang mga ito. Sa Heavenly Yang Peak sa sandaling ito, hinampas ng matandang lalaki ang mesa. Boom! Lintik. Talagang inaapi nila kami ng sobra. Ang taong ito ay si Zhang Lao daw. Miyembro ng Heavenly Yang Peak. Mula ngayon, kailangan nating maging mahigpit na maging maingat sa mga tao ng Earth Yang Peak at Human Yang Peak. Ang mga disipulo ng aming Heavenly Yang Peak ay hindi gawa sa putik. Paglipat ng eksena sa matandang lalaki sa Human Yang Peak. Ang pangalan niya ay Qingyang Zhenren. Sino ang gumawa nito? Talagang nakakainis. Sino man siya, kailangan natin siyang hulihin dito. 2 disipulo ang namimitas ng herbs. Bigla, napansin ng isa sa kanila ang isang bagay na hindi karaniwan. Bago pa man siya makagawa ng anuman, inatake siya ng 2 tao mula sa likod. At pagkatapos, sunod-sunod na hiyawan ng sakit. Talagang kahanga-hanga ang 3 pangunahing rurok. Simula ngayon, hindi na ako makakalabas ng basta-basta. Sino ang makakaalam kung isang araw ay matatamaan ka ng palo? O sino man ang gusto mo saktan? Huwag lang ako. Ang taong ito ay talagang matalino. Kung yun ang Heavenly Yang Peak, umalis ka rito. Naghihintay ako sa iyo sa Fengdian Stage. Yukang ng Human Yang Peak. Naghihintay din ako sa iyo sa Fengdian Stage. Zhao Long ng Earth Yang Peak. Lumabas ka rito. Kailangan kong makipagpatayan sa iyo. Kung matapang ka, huwag kang magtago. Sumama ka sa akin sa entablado para lumaban. Ang ganitong uri ng kaguluhan sa Henggayu Sect namin ay hindi pa nangyayari noon. Bakit ganito kagulo ang 3 pangunahing rurok?
Ang mga taong iyon ay naglalabanan. Matagal nang naipon ang galit. Kahit walang pag-atake ng Patago. Maaga o huli ay magkakasakitan sila. Ha ha ha. Pag-atake ng Patago. Sinong gumawa ng ganitong kahindik-hindak na bagay? Ang binata sa tabi ay bumahing. Kakaiba. Bakit bigla akong nakaramdam ng lamig? Talagang supernatural. Isang gabi ang mabilis na lumipas. Kinabukasan ng umaga. Sumikat ang araw at humihiyaw ang hangin. Nagising si Yechen. Hay nako, nakakapagod ako hanggang sa kamatayan. Sa wakas, tapos na. 2 araw at 3 gabi. Si Yechen ay nakapaglinang ng higit 100 bote ng Jade Spirit Liquid. Ang pagkontrol sa apoy sa paglinang ng Jade Spirit Liquid ay lalong naging bihasa kaysa dati. Ginagamot ng binata ang mga sugat ni Munting Agila. Gutom ka na, Munting Agila. Hawak ni Yechen ang isang piraso ng karne sa kanyang kamay. Ipinakain niya ito at sinabing, ang sugat ay hindi pa lubusang gumagaling. Kung gusto mong lumipad sa hangin, kailangan mo pa ng hindi bababa sa 1 buwan. Ngayon, tutulungan ko ang Munting Agila mo. Ginagamit ni Yechen ang kapangyarihan ng Spirit Liquid at inilipat ito kay Munting Agila. Pagkatapos mag-chant ng binata, ang mukha ni Munting Agila ay puno ng buhay. Ang buong katawan ni Munting Agila ay nagsimulang nagniningas. Huwag kang mag-alala, gagaling kita. Sa wakas, tinanggal ang bendahe. Lumipad si Munting Agila sa kalangitan na malakas. Bukas, tuluyang gagaling ka na. Ang batang ito na si Hua. Naharangan ng spirit veins niya. Ang mga malalaking meridian ay hindi pa napatag. Huwag na tayong magsalita tungkol sa pagpatag ng buong dantian. Sa kanyang katawan, kung walang milagrong mangyayari, habang buhay na hindi siya magiging cultivator. Sa normal na kondisyon, ang meridian ng isang tao ay dapat na malinaw para mapatag ang spirit veins. Ang spirit veins ay ang pintuan patungo sa dantian. Tanging kapag napatag ang spirit veins at nabuo ang dantian, maaari lamang silang sumipsip ng spirit chi ng langit at lupa. At sa ganoon, maging isang tunay na cultivator. Ngunit kung ang meridian ng isang tao ay nahaharangan, kung gusto niyang maging cultivator, kailangan niyang may magpatag ng lahat ng meridian para sa kanya. Humanda ka at maniwala, ang kapalaran mo ay baka magbago. Nagsimulang nagniningas ang apoy sa paligid ni Hua. Ang kanyang meridian ay kasalukuyang pinatag ni Yechen. Pagkatapos ng matagal na pagsisikap, sa wakas, hindi pinabayaan ng langit ang pagsisikap ng tao. Kinabukasan ng umaga, sumikat ang araw at humihiyaw ang hangin. Binuksan ni Zhang Fenyan ang pinto. Batang Ginoo, maaga kang gumising. Masyado akong balisa kaya hindi ako nakatulog. Kaya maaga akong gumising. Ang iyong kasipagan ay bihira. Senyor, pinuri mo ako. Ang kasipagan ang bumabayad sa kakulangan. Kung walang pagsisikap, hindi ka makakakuha. Hanggang dito, naiintindihan na ninyo. Lolo, ano ang nangyari sa akin? Pakiramdam ko, may tumatakbo sa buong katawan ko. Para akong naging 18 years old na. Ano? Spirit chi. Ano? Paano nangyari iyan? Lolo, maaari na akong magsanay ng cultivation. Tama nga, syempre, maaari ka nang magsanay ng cultivation. Simula ngayon, ikaw ay isa ng cultivator. Napakasaya ni Munting Hua tungkol dito. Cultivator ako. Cultivator ako. Munting Agila. Kaya ko nang magsanay ng cultivation. Maaari na kitang protektahan sa hinaharap. Masaya ring lumipad si Munting Agila. Pareho silang nagsasayaw na parang professional dancers. Talagang may mata ang langit. Talaga bang mabuti ito para sa kanya? Ang landas na kailangan niyang tahakin ay napakahirap. Hindi ito kasing simple ng paglalakad ng ordinaryong tao sa landas na ito. Siyempre, mabubuhay siya ng mas matagal kaysa ordinaryong tao. Ngunit kung ganoon katagal siyang mabubuhay, magiging malungkot siya. Ang landas ng cultivation ay tiyak na napakahirap. Hindi ko alam kung tama o mali ang bigla kong pagbabago ng kapalaran ni Hua. Siguro, kapag naintindihan na ni Hua ang hirap ng pagiging isang cultivator, malalaman niya na mas maganda ang maging isang ordinaryong tao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mahigit 100 palo, at gumaling na siya. Hindi siya halimaw. Ikaw, wala kang sugat, pagkalipas lamang ng ilang araw. Tama, tama. Bilisan ninyo, bilisan ninyo. Ang mga disipulo ng Human Yang Peak at Heavenly Yang Peak ay naglalabanan sa Fengyan stage. Ha ha ha,
Sabi-sabi, may mga disipulo pa na nasa human origin realm ang sumali sa laban sa pagkakataong ito. Sabi-sabi, pumunta rin ang mga disipulo ng Earthyang Peak. Walang anino. Ngayon, lahat sila ay pumunta para manood ng kasiyahan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pumasok ang binata sa library pavilion. Hello, Elder. Pumasok ka na. Pansamantalang hawak ko ang iyong identity token. Opo, Elder. Tumingin siya sa itaas. Napakaraming mga sikreto. Libro. 3 oras. Mukhang ang mga profound techniques at cultivation techniques na ito ay nasa itaas na palapag. Sa Henggayu sect, ang mga trial disciples ay maaari lamang pumasok sa unang palapag ng library pavilion. Sa mga palapag sa itaas, sa kanyang katayuan, paano siya magkakaroon ng karapatan? Matandang Wang Shi, naalala mo pa ba ako? Narinig ng binata ang boses. Ngunit hindi niya alam kung sino. Sumilip si Ye Chen. Munting though, nandito ka na naman para magnakaw. Baka patayin kita. Ano ang kinakain ng taong ito at naging malaki ang katawan? Ibig mong sabihin, ganyan akong klase ng tao. Lintik, naiintindihan ko ng mabuti ang mga turo ng cultivator. Kung nagsisikap ka, magkakaroon ka. Walang magnanakaw. Marami talagang talento sa Henggayu sect. Sumilip si Tiu Do kay Ye Chen. Hindi pa kita nakita. Kagagaling ko lang. Paano mo ako makikita? Ganyan lang. Nagtatanong ka pa rin. Nagtatanong ako dahil hindi ko alam. Tumingin ang matabang lalaki sa kaliwa at kanan. Hindi ba ito true fire? Mayroon kang true fire. Mayroon kang ang true fire. Ang mga pinuno ng 3 pangunahing rurok at si Zhou Yurong ay hindi nakakita. Ngunit natuklasan ako ng matabang lalaking ito. Ang true fire ay napakahalaga. Paano magkakaroon ng ganoon ang isang trial disciple na tulad ko? Huwag ka nang magsinungaling. Maaamoy ko. Siguro may problema sa ilong mo. Hindi ba ganoon? Kung gayon, hahanap ako ng ibang tao para suriin. Matandang Wang Shi. Ang batang ito ay may true fire. Bago pa siya matapos magsalita, tinakpan ni Ye Chen ang bibig ng matabang lalaki. Matabang lalaki, napaka-chismoso mo. Hindi nakakagulat na ganoon kakataba. Kung maglakas loob kang magsalita, patahimikin kita. Ngayon, naglalakas loob ka pa ring tanggihan. Malakas ka talaga. Anong sinigaw mo kanina? Nag-e-ensayo lang ako ng boses. Hindi ka ba nabusog at walang magawa? Tumahimik ka nga. Pagkatapos ng ilang hakbang, naalala bigla ng elder. Tama, sinabi mo kanina na mayroon siya. Anong meron? True chi iyan. Matandang lalaki. Pinalo niya ang matabang lalaki. Akala mo ba naniniwala ako sa iyo? Sinong hindi disipulo ng Henggayu sect ang walang true chi? Anong nakakagulat doon? Lintik na matandang lalaki. Hintayin mo lang. Sa pagbabasa niya ng Nabakachi, maingat na naglalakad si Ye Chen. Hindi ka maaaring pumunta kahit saan. May kailangan ka. Oo. Pahiram ng true fire para linangin ang isang kayamanan. Hindi ako free. Matandang Wang Shi. Batang ito. Sige na. Linangin mo na. Kung may problema, pag-usapan na lang natin. Tutulungan kita. Okay. Ngunit tungkol sa pagkakaroon ko ng true fire. Huwag mong ipagkakalat. Narinig mo. Huwag kang mag-alala. Sobrang tahimik ng bibig ko. Hihi. Bukod pa rito, hindi ako maaaring maglinang ng libre. Bigyan mo ako ng 500 spirit stones. Kung hindi, hindi tayo magkakasundo. Okay. Deal. Nakita mo na ba ang itim na aura doon? Ano iyan? Lolo, sa Langya list, may isang masamang kaisipan mula sa dating may-ari nito. Dahil doon, hindi ko magawang maging master ng Langya list. Masamang kaisipan. Nang buhay pa siya, maaari itong maging sandata. Gaano katindi ang dating may-ari ng Langya list. At ang Langya list na ito ay tiyak na napakalakas na sandata. Sigurado ka bang kayang linangin ito ng true fire? Oo nga. Kung tutuusin, lahat ng masamang kaisipan ay pinakain na bagay. Lalo na ang pinakahari na bagay. Ang true fire ay nilikha ng langit at lupa. Tiyak na isang yang na bagay. Kaya naman, maaari itong tiyak na malinang. Kung gayon, magsimula na tayo ngayon. Napakalakas ng true fire. Siguradong kayang linangin ang itim na aura na ito. Hihi, tingnan mo. Sabi ko na, napakalakas ng masamang kaisipan. Kailangan ko pa ng 1 oras. Okay lang.
Okay lang. Marami akong oras. Ako si Xiong-er. Xiong-er. Pangalawa ako sa bahay. Kaya tinawag ako ni tatay na Xiong-er. Kung gayon, ang kuya mo ay Xiongda. At ang nakababatang kapatid mo ay malamang na Xiongsan. Wala akong nakababatang kapatid. Kung mayroon, siguro nga tama ang sinabi mo. Malapit na. Malapit na. Tapos na. Ha ha ha. Hindi masama. Hindi masama. Talagang tulad ng hula ko. Maaari mo akong tawaging Liu Ban na henyo sa pagbilang. At si AD naman ay sa tingin ko dapat tawagin si Xiong-er na Liu Ban na mataba. Lumaki na ito. Kung ihahampas ito, sigurado akong walang sino man ang makakasalungat nito. Anong makakasalungat, lolo? Ha ha ha. Masaya ang mood ng batang ito ngayon. Ngayon, aanyayahin kita para uminom ng alak. Gusto mong hindi mo ako bayaran. Nagkakilala tayo bilang mga kaaway. Bakit pa natin pag-uusapan ang pera? Mayroon kang true fire. Kaya gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Hay nako, lolo. Bayaran mo muna at saka natin pag-usapan. Kung gayon, kailangan mo ba ng snow jade orchid flower? Ang elder na nag-aalaga sa Spirit Herb Garden ay tiyuhin ko. Nang marinig niya iyan, nagulat si Yechen. Buo pa. Okay lang ba silang pumunta sa Spirit Herb Garden? Lolo, oo naman. Bakit hindi? Sa loob ng bahay, may boses na umalingaw-ngaw. Sino iyon? Malalaman natin sa susunod na episode. Hay nako, nakakainis talaga. Ha ha ha, nahuli ko na. Ha ha ha, napakabait ng iyong tiyuhin. Pero hindi ko narinig ang boses ng iyong tiyahin. Tiyuhin. Clickety-clackety-clackety-clackety. Malamang alam na ng mga viewer ni Kuya Sean kung ano iyan. Dali, dali, isuot mo na ang damit mo. Nang buksan nila ang pinto, sumungaw ang kanilang ulo. Matabang Xiong, ikaw iyan. Munting kayamanan. Mauna ka na. Talagang kasuklam-suklam. Sinasabi ko sa iyo, listener, malaki rin ang lakas ng loob mo. Hindi ka natatakot na magselos ang tiyuhin ko. Kung hindi mo alam, akala mo itong lugar ay bahay aliwan. Pumunta ang master ko sa isang paglalakbay at hindi ko alam kung kailan babalik. Malungkot ako. Kaya kailangan kong humanap ng makakasama. Mabilis ding kinindatan ng babae si Yechen. Naglalakbay ang tiyuhin ko. Nakaalis na siya ng kalahating buwan. Oh, kung gayon, magaling. Kinuha ni Xiong-er ang itim na tungkod ng Langya list mula sa kanyang manggas. Pagkatapos, sinampal niya ang mukha ng binata, na nagpatalsik ng dugo mula sa ilong niya. Sinasabi mo na pumunta ka rito para kumuha ng spirit herbs. Nagnanakaw ka. Hindi mahalaga kung nagnanakaw o nagnanakaw. Basta makuha ang spirit herbs. Okay na, kung sisisihin ako ng tiyuhin ko. Hindi ba nandito pa rin ako? Bukod pa rito, hindi tayo kukuha ng marami. Sa dami ng spirit herbs, walang makakapansin. Pakiramdam ko parang nasa barko ng mga pirata ako. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Dali, umalis na tayo. Muli, sa isang gabi ng bilog na buwan at humihiyaw na hangin. Nilaibat nila ang likod ng bundok ngunit walang nakitang snow jade orchid flower. Hindi ko inaasahan na marami pala dito. Buong kagubatan ng snow jade orchid flowers. Kung gagamitin ko ang dami ng snow jade orchid flowers na ito para linangin ang jade spirit liquid. Tiyak na malaki ang kikitain ko. Huwag ka nang tumayo dyan. Dali, pumitas na tayo. Sige na, pupunta na ako. Pupunta na ako. Pinitas ni Yechen ang isang tangkay ng snow jade orchid flower. Huwag kang maging bobo. Masyadong lantad iyan. Hindi maganda dyan. Ang dami mong sinasabi. Alam ko. Alam mo. Pero pumipitas ka pa rin doon. Hindi na pinipitas ang lugar na iyon. Sinasabi ko, sapat na ito. Dali, umatras na tayo. Okay, deal. Nagsimulang kolektahin ni Yechen ang mga bag. Kumikislap ang mata ko. Bad sign. Dali. Takbo. Okay. Mabilis. Mabilis. Bago pa man sila makaalis. Nanginginig ang true fire sa katawan ni Yechen. May kayamanan. Tara na. Tara na. Bakit walang anuman? Ay nako. Tapos na ako. Bumalik na ang tiyuhin ko. Talagang malas talaga. Kailanman hindi siya bumalik. Pero ngayon pa talaga siya bumalik. Sino ang sisisihin ngayon? Sisihin mo na lang ang sarili mo na bobo ka. Bumalik na ang tiyuhin mo. Xiong-er. Bakit ka tumakbo sa Spirit Herb Garden hating gabi? Wala lang. Gusto ni tatay na magpakasal ulit.
Kaya pinapunta niya ako para magbigay ng invitation. Ano? Nang marinig niya iyon, agad na lumipad ang matandang lalaki. Siyong dahay. Sa tingin ko sawa ka na sa buhay. Anong tinatayo mo dyan? Tara na. Munting tanga. Ninanakaw. Ngunit hindi maingat. Bakit mo sinasabi yan sa tatay mo? Paano kung bumalik siya at bugbugin ka? Okay lang. Okay lang. Araw-araw naman akong binubugbog. Nang marinig ito ni Yechen, hindi na siya makapagsalita. Paglipat ng eksena, balik sa kuweba. Mahigit 900 piraso. Malapit ng yumaman. Linangin lahat ng ito para maging Jade Spirit Liquid. Hatiin natin ang 50-50ths. Anong sa tingin mo? Sang-ayon. Ngunit kailangan pa rin ng iba pang herbs. Madaling hanapin. Sa likod ng bundok, meron lahat. Sige na. Dali. Bilisan mo. Kolektahin lahat. Okay. Deal. Pagkatapos nilang hanapin ang mga materyales, nahiga sila sa lupa. Talagang nakakapagod. Sige na. Simulan na natin ang paggawa ng Jade Spirit Liquid. Okay. Let's go. Friend. Nagpatuloy ang dalawang binata sa paglinang. Sa Heaven's Gate sa sandaling ito. Sa wakas. Tapos na. Hingal si Xiong-er. May isang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa iyo. Mayroon kang true fire. Para sa isang sekta. Iyan ay isang bagay na kaakit-akit. Kaya, bakit ka trial disciple lang? Sa simula, wala kang kasalanan. Ngunit dahil nagmamay-ari ka ng isang mahalagang bagay na hindi mo nararapat, maaari kang maging sanhi ng pagkainggit ng iba. Kaya, iyan ang kasalanan. Ang isang Ginoo ay walang kasalanan. Ngunit nagdadala siya ng kayamanan na nagiging sanhi ng kasalanan. Ang ibig kong sabihin ay, sa simpleng salita, kinaiinggitan ka ng mga mayaman. At minamaliit ka ng mga mahihirap. Okay, naiintindihan ko na. Kasalanan ng true fire na nakakaakit ito. Lahat ay gustong magkaroon nito. Ayoko na dahil sa pag-iral nito. Mas marami pa akong maging gulo. Dati, hindi ko pinlano na ipapakita ang aking true fire sa iba. Isang buwan mula ngayon, gaganapin ang outer sect competition. Kung gusto mong makapasok sa inner sect nang hindi ginagamit ang iyong true fire, sa tingin ko mahirap iyan. Iyon ang outer sect competition. Kailangan ko nang umalis. Baka hinahanap na ako ni tatay sa buong mundo. Kung ganoon, umalis ka na. Ang Henggayu sect at Jengyang sect ay mukhang pareho. Bawat 3 taon, may outer sect competition. Tanging ang huling makakatayo ang makakapasok sa inner sect. Mahigit 1 buwan na mula nang pinalayas siya mula sa Jengyang sect. Malamang, matagal na siyang nakapasok sa inner sect. Ang kapalaran ay talagang hindi mahuhulaan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pinapalayas mula sa sekta. Tiniis ang napakaraming kahihiyan. Ngunit napakatarungan ng langit. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon upang patunayan ang aking lakas sa Henggayu sect. At ngayon, si Yechen ay nag-upgrade sa 5th layer condensation. Sa susunod na breakthrough, kailangan niya ng hindi bababa sa 100 bote ng Jade Spirit Liquid. Ang 5th layer condensation ay isang mahalagang punto sa condensation realm. Ang unang 4 na breakthroughs sa condensation realm ay hindi mahirap. Ngunit simula sa 5th layer, magkakaroon ng napakalaking pagbabago. Sa bawat mahirap na breakthrough, magiging doble ang kapasidad ng Danhai. Ito ang multiple ng Dantian. Lalo pang dadami ang mga paghihirap. Mabuti na lang, mayroon siyang true fire na kayang linangin ang Jade Spirit Liquid. Kung sa pagsipsip lang ng Spirit Chi ng langit at lupa, malamang, tanging mga henyo lang ang makakagawa ng breakthrough. Bigla, ang kaliwang bahagi ng dibdib ni Yechen ay naglabas ng asul na liwanag. Kinuha ni Yechen ang kalabasan na akala niya walang silbi at pinagmasdan ito. Sinimulan ng binata na buksan ang takip. Isang asul na spiral ang lumipad. Kaya nitong sumipsip ng Spirit Chi. Ang Spirit Chi sa labas ng kuweba ay talagang makapal. Tingnan natin kung may iba pa. Ang kalabasa ay talagang may ganoong kapangyarihan. Humigop pa ng isang hininga si Yechen. Hindi ito mas mababa kaysa sa Jade Spirit Liquid. Napakagaling. Hindi nasayang ang aking 13.000 Spirit Stones. Sa hinaharap, kailangan lang niyang ilabas ang 4 metal gourd na ito at ilagay ito sa lugar na may sagana at siksik na pinagmulan ng Spirit Chi. At automatiko itong susipsip ng Spirit Chi at iikot ito sa liquid form ng Spirit Chi. Sa pagkakataong ito, malaking pakinabang ito. Talagang kayamanan ito. Gayunpaman,
Ang bilis ng pag-convert ng spirit chi ng langit at lupa ng kalabasa na ito ay napakabagal. Ngunit kailangan itong patuloy na sumipsip. Sa paglipas ng panahon, unti-unti itong magiging malaki. At pinakamahalaga, hindi ito nangangailangan ng oras para linangin. Bumalik sa small spirit garden. Talagang isang masipag na bata. Kuya, bumalik ka na. Kuya, na-miss kita. Ano ang pakiramdam mo? Napakagaling. Ha ha ha. Pakiramdam ko puno ng lakas ang buong katawan ko. Bukod pa riyan, mas marami na akong kinakain kaysa dati. Sa hinaharap, magiging mas malakas ka lang. Bawat oras, gamitin mo ang 3 patak. Iyan ang absolute limit. Hindi ka maaaring uminom ng mas marami. Maraming salamat, kuya. Kapag naubos, hanapin mo ako. Opo, kuya. Kuya, maaari ba akong pumunta sa Spirit Mountain para magsanay ng cultivation tulad mo? Nang marinig niya iyon, hindi alam ni Yechen ang sasabihin. Gusto ko lang makita ang mundo sa labas. Nag-isip ng matagal ang binata. Maghanda ka, bukas. Dadalhin kita sa bundok. Talaga, talaga. Ano pa ang tinatanong mo? Si Munting Hua ay masaya na tumatalon. Buntong hininga si Yechen. Hindi ko pa alam kung tama o mali ang tulungan siyang maging cultivator. Kapag umakyat ka roon para magsanay, kailangan mong sumunod. Narinig mo, huwag kang magulo. Tandaan mong umuwi ng maaga. Senior, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Munting Hua sa Spirit Mountain ng Henggayu Sect. Masaya si Munting Hua nang dumating siya rito. Bakit niya dinala si Hua rito? Naglakas loob siyang balewalain ang rules ng sekta. Bulag ka ba? Ang batang si Hua na iyan ay may true chi sa loob niya. Ang mata mo ay nasa butas ng puwet mo. O, kaya niya nang magsanay ng cultivation. Oo nga, ano pa ba ang tatanungin mo? Talagang kakaibang bagay. Huwag kang matakot. Hindi ako natatakot. Nagpatuloy sila sa Jiuyuan Pavilion. Batang-bata, akala mo ba nawalan ako ng isip? Senior, pinuri mo ako. Senior, siya si Hua. Nandito siya para kumuha ng identity token. Hua, sa ngayon, maaari ka lamang maging trial disciple. Pumapayag ka ba? Opo, lolo. Basta makapag-ensayo ako sa bundok. Okay na ako. Maraming salamat, senior. Senior, pasensya na sa istorbo. Batang-bata, kung tapos na ang iyong trial period, gusto mo bang maging disipulo ng Chingy ko? Maraming salamat, elder, sa iyong pagtingin sa akin. Pagkatapos ng trial period, pag-iisipan ko ulit. Sige, hihintayin ko ang iyong sagot. Oh, napakaliit ng mundong ito. Saan man ako pumunta, nakikita ko ang basurang tulad mo. Chihaw, ito ba ang lintik na nag-sneak attack sa akin? Ano, hindi ka napatay ng Fire Immortal. Talagang mahina ang katawan mo. Umiyak si Munting Hua nang marinig ang mga pang-iinsulto. Walang emosyon ang mukha ni Yechen. Sinabi niya, Chihaw, naghihintay ako sa iyo sa Fengyan stage bukas. Pumunta muna sa Spirit Weapon Pavilion. Pumili muna ng sandata para sa kapatid mo. Kuya, napahiya na naman kita. Ang taong iyon na si Chiwen ay mas malakas kaysa sa kapatid mo. Malinaw na siya ay isang disipulo ng pamilya. Simula nang magsimula siyang magsanay. Binigyan na siya ng maraming spirit pills at spirit elixirs. Mas malakas sila kaysa sa atin dahil ipinanganak sila sa magandang lugar. Kaya pala sinasabi ko, kahit sapatos ay may kapalaran. Sige na, gusto mong maging cultivator. Mahaba pa ang landas. Mahaba pa ang landas. Kaya malalaman mo kung sino ang magaling. Munting Hua, dapat ba akong pumunta rito? Nandito ka na. Sumunod ka na lang. Ang mundo ay talagang may malakas at mahina. Ngunit ang langit ay napakatarungan. Ang isang pagkabigo ay hindi nangangahulugan na hindi ka na mabibigo habang buhay. Nang bago lang ako rito. Hindi rin ako minamaliit. Opo, sisikapin ko na pataasin ang aking kapangyarihan. Hinding-hindi ko bibiguin si kuya. Ang Great Chu ay walang kakulangan ng mga pamilyang nag-eensayo ng cultivation. Tulad ng Shangguan family sa East Yu at Situ family sa West Shu. Si Chihao at ang batang si Chiwen ay parehong disipulo ng Chi family sa South Frontier. Ang mga pamilya ng cultivation ay hindi kasing detalyado at malalim gaya ng mga sekta. Ngunit hindi rin sila simple. Ang mga disipulo ng pamilya ay inilubog sa espiritual na gamot mula pa noong bata sila. Habang buhay silang may espiritual na gamot sa tabi nila. Sa puntong ito lamang,
Ang karamihan sa iba pang mga disipulo ay hindi makakatumbas sa kanila. Pagbati, Elder. Sige, pumasok ka na. Kunin mo lang ang isang bagay. Pumunta ka na. Pumili ka ng madaling gamitin. Hahanap ako ng mas maganda para sa iyo sa hinaharap. Alam ko po, humi ka bang Elder? Elder, dito po kayo. Meron kayong profound iron at profound steel. Tama, kung pagsasama-samahin ang katangian ng profound iron at profound steel sa espada ng Scarlet Heavens. Ang profound iron ay matigas. Ang profound steel ay malambot. Kung magkasama ang dalawang ito, perpekto ito, sa paglinang ng chi blood. Ganoon ang sinabi. Ang profound iron at profound steel ay mga mahalagang materyales para sa paglinang ng sandata. Noon pa man, mahal na ang mga ito. Mahirap silang makuha. Ang profound iron at profound steel ay napakahalaga. Kahit mayroon ako rito, takot ako na hindi mo ito kayang bilhin. Elder, magkano po? 10.000, 10.000. Anong sa tingin mo? 100.000 iyan. Master, 100.000 ay mura na. Mas mahal pa nga ang bentahan ni Pangdahay sa Van Bausa, 100.000 Spirit Stones. Kahit mabuhay ako habang buhay sa sekta, malamang hindi sapat ang Spirit Stones para makuha iyon. Kahit kaya kong linangin ang Jade Spirit Liquid, aabutin pa ng matagal bago ako makakaipon ng 100.000 Spirit Stones. Oo naman, may isang lugar na napakamura. Saan po, Elder? Underworld Black Market. Nakakalimutan ko na ang lugar na iyon. Ang Underworld Black Market ay nasa hangganan ng tatlong sekta, Henggayu, Zhengyang, at Qinbian. Ito ay lugar ng kalakalan at lugar kung saan mabilis mabenta ang mga ninakaw na bagay. Dahil dito, hindi rin mapayapa roon. Maraming malalaking kriminal ang naglalakbay doon. Noon pa man, sikat na ito sa pagiging malupit. Kahit magulo ang lugar, ang mga bagay na ibinebenta doon ay hindi kakulangan ng bihirang kayamanan. Bukod pa rito, mas mura ang presyo kaysa sa mga regular na tindahan. Ang mga cultivator ay pumupunta roon para bumili ng mga kayamanan. Pagkatapos niyang makita, nalaman ni AD na mura rin pala ang mga ninakaw na gamit dito. Tulad sa tunay na buhay. Ang sarap sa pandinig, hindi ba? Kung gayon, gaano mura ang profound iron at profound steel sa Underworld Black Market kaysa sa iyo? Walang malinaw na pinagmulan ang profound iron at profound steel doon. Mahigit sa kalahati ng mga tindahan doon ay nagbebenta ng mga ninakaw na bagay. Kung iisipin, malamang mas mura ito ng mga 40.000 hanggang 50.000, 40.000 hanggang 50.000, 40.000 hanggang 50.000 Spirit Stones ay hindi maliit na halaga. Kung makakabili ka ng profound steel at profound iron sa Underworld Black Market, kahit isang trip lang, sulit na. Ang Underworld Black Market ay hindi isang magandang lugar. Maaari kang mamatay anumang oras. Kung pupunta ka, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kung gayon, wala akong magagawa. Sino ang nagsabing mahal ang bentahan mo? Kuko. Mga 40.000 hanggang 50.000 lang iyan. Kung ipunin, sa wakas ay sapat na. Ang profound iron at profound steel ko ay hindi lang napulot. Kailangan ng napakalaking pagsisikap. Sa madaling salita, hayaan mo akong kumita. Ha. Senior, tama ka. Katulad ni Pangdahay. Pawang mga mapanlinlang na negosyante. Kuya, may Ola Iron Rod doon. Huwa, napakaraming sandata. Bakit iyan ang pipiliin mo? Sa maraming sandata, ang pinakamahirap sanayin ay ang tungkod. Ang Ola Iron Rod na ito ay may kulang lang sa ulo ng sibat. Kung ikukumpara sa isang mahabang sibat, ang hirap sa pag-eensayo ay hindi mo maiisip. Napakataas. Batang lata, maaari ka bang pumili ng iba? Hindi kailangan. Gusto ko talaga ang tungkod na ito. Kung gayon, kunin mo iyan. Elder, mayroon po ba kayong profound technique ng tungkod? Ang profound technique ng tungkod ay sa Heavenly Gate. Wala ako rito. Maaari kang pumunta sa Van Bausa para tingnan. Siguro, mayroon si Matandang Pang. Wala rin sa Van Bausa. Huwag kang mag-alala, kapatid. Tiyak na makakaisip si kuya ng paraan para makuha iyan para sa iyo. Huwa, mag-eensayo ako ng mas marami.
Hindi ko bibigwin si kuya. Narinig mo na ba? Gusto ni Ye Chen na hamanin si Chihao ng human yang peak. Totoo ba o biro? Si Chihao ay nasa second layer human origin realm. Siya ay malakas, hindi mahina. Sa pagkakataong ito, malalagot na si Ye Chen. Naglakas loob siyang maliitin ang aking yun yang peak. Parusahan mo siya ng kaunti. Ang disipulo ay susunod sa salita ng master. Sige na, tara na. Sa Fengyan stage sa sandaling ito, nag-uusap-usap ang mga disipulo. Dati, sunod-sunod na natalo ang mga disipulo ng dalawang rurok. Hindi ko alam kung matatalo nila si Chihao sa pagkakataong ito. Paano naman ihahalin tulad si Wei Yang at Zhao Long kay Chihao? Sa simula pa lang, ang condensation realm at human origin realm ay hindi magkaantas. Ganyan ka ba magkukumpara? Biglang, lumitaw si Xiong na nagulat kay Ye Chen. Ano iyan? Lolo. Ang lolo na ito, tiyak na bagbog sarado siya ng kanyang tatay sa bahay. Batang-bata. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gaano kakatindi ang tiwala mo sa pagkapanalo? 10 puntos. 10 puntos. 10 puntos. Nang marinig ito ni Xiong, mabilis siyang kumilos. Tara na. Pusta na tayo. Mas marami kang ipusta. Mas marami kang mananalo. Dali. Pusta na tayo. Pusta ka. Pusta ako. Malaki o maliit na pusta. Isang laban lang. Yayaman ka. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Kung hindi, wala nang iba pang pagkakataon. Sa kaliwa ay si Chihao. 10 to 1 odds. Sa kanan ay si Ye Chen. 1 to 10 odds. Magmadali kayo sa pagpusta. Mga kapatid, nandito na ang pagkakataon para yumaman. Sige na, pusta ako kay Chihao na mananalo. Ako rin. Pusta kay Chihao. Ako rin. Sino mang nagpusta, tanggalin ang kamay. Hindi na ito maibabalik. Nang makita niya na lahat sila ay nagpusta kay Chihao, nagulat si Ye Chen. Ganoon ba kaina ang tiwala ninyo sa akin? Biglang may naisipan siya. Nakakuha na rin ng pera. Tama, nangangailangan ako ng pera para bumili ng profound steel at profound iron. Nandito na si Chihao. Lahat ng babae ay humanga maliban kay Su Xinyu. Ye Chen, sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na hamanin ako? Ganoon ka ba kumpiyansa? Sa pagtingin muli, itinaas ng mga taga-suporta ang pangalan ni Chihao. Manalo si Chihao. Manalo si Chihao. HMM. Masyadong malaki ang intent na pumatay. Sa huli, mahirap makamit ang pangkalahatang tagumpay. Lintik, nakikita ni AD na si Munting Su Xinyu ay naglalabas ng usok. Talagang malas. Mga kaibigan, naiinis ba kayo tulad ni A? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Tingnan mo, si Chihao. Gusto mong pusta? Oo, syempre, pustahan na. Pusta ako sa sarili ko na mananalo. 10.000 Spirit Stones. Wow, hindi ka panipaniwala. Napakaastig. Anong gagawin natin ngayon? Hindi lamang maganda ang kanyang background. Guwapo pa, at malaki pa ang kabaitan niya. Talagang ang kanyang prinsipe sa puting kabayo. Hahaha, hindi ako kasing yaman ni Senior Brother Chi. 100 Spirit Stones lang ang ipupusta ko. Hay nako. Talagang isang probinsyano, bastos, at salat sa buhay. Ngayon, sarado na ang pagpusta. May mga pastahan sa labas. Pero tayo, hindi tayo magpupusta kahit kaunti. Wala akong pera. Hindi na ako makakapagpusta sa iyo. Hindi ka ba natatakot? Yumuko ka sa akin ng ilang beses. At pag-iisipan ko na hindi patayin ang batang ito. Hindi ako natatakot. Hintayin mo na lang. Kapag binugbog na kita at naging tanga, lahat ng mahalagang bagay sa katawan mo ay magiging akin. Matindi ang tono. Nagsimulang sumugod si Chihao. Ang bilis niya ay napakabilis. Talagang misteryoso ang kanyang galaw. Mamatay ka na. Sinangga ni Ye Chen ang isang atake at lumipad sa malayo. HMM. Hindi ko kaya ang isang atake. Lumipad si Chihao. Umikot. At ginamit ang kanyang ultimate technique. Cold Metal Palm. Minaliit mo ang aking kakayahan sa pakikipaglaban. Mabilis na umilag si Ye Chen sa palad ni Chihao. Talagang napakabagal. Muling sumugod si Chihao kay Ye Chen. Mabagal. Kung gayon, mas mabilis pa. Ano? Maghanda na para sa atake. Halimaw. Mabilis na umilag si Chihao. Mabuti na lang at nakagawa siya ng depensa sa tamang oras. Nakikipaglaban si Ye Chen kay Chihao gamit ang Thunderclap Palm. Nagharap ang dalawa at naglabanan ng internal energy.
Isang malakas na pagsabog. Nagtapatan sila. Hindi ko inaasahan na mas mahina si Chihao. Anong alam mo? Nais ni Chihao na paliparin ang Heavenly Void Sword. Kaya hindi niya nagawang ilabas ang lahat ng kanyang true chi. Kaya hindi sapat ang naipon niyang lakas. Kaya naman, natalo siya ng kalahati ng isang galaw. Ngunit kahit ganoon, hindi simple si Ye Chen.